Northeasterly surface wind flow, temporary na magpapalamig muna sa extreme Northern Luzon pero sa area lamang ng Batanes Group of Islands. Pero nalalabi pa rin ang extreme Northern Luzon, patuloy pa rin ang at hot dry at katamtaman ang panahon. Ilang bahagi sa may bandang Southeastern Luzon pa rin at Eastern Visayas, nakakaranas pa rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan lalo na sa may Palawan na kung saan mayroong invest low pressure area. At 97W, nasa kanluran na ng karagatan ng Palawan at kumikilos na ito pakanluran. Inaasahan pa ring heavy rain showers mararamdaman lalo na sa bahagi ng El Nido, Palawan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, March 30, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:46 na ng umaga. Partially cloudy pa rin at overcast pa rin ang umiiral lalo na dito sa amin sa Caloocan. At dahil sa medyo gloomy tayo ng bahagya ay nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan naman. Diyan pa rin sa silangang parte pa rin ng Luzon lalo na sa may bandang Aurora Region, Quezon Province, hanggang Bicol Region pa rin. Bunson pa rin ng patuloy na umiiral na easterlies na sumasalubong dito sa ating surface trough ngayon na nagtatraversing dito sa ilang bahagi na yan ng silangan ng baybayin ng Luzon. Nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat lalo na dito. Makikita sa ating Doppler radar imagery ng ilang bahagi nga na Pulilo Islands hanggang Camarines Norte area. Siyempre, hindi rin lusot sa inuulan ngayon ang bahagi ng dito sa may bandang El Nido dahil yung tail end pa rin o yung pinakabuntot pa rin ng trough nitong si Invest 97W ay nagpapang-abot pa rin kaya nakakaranas ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan pa rin ang bahagi ng yan ng El Nido at ilang bahagi ng Puerto Princesa. So inasahan pa rin ang mga patuloy na mga kalat-kalat na pag-ulan at magdala po ng pananggalang lalo na sa silangang bahagi pa rin ng bansa na tuloy-tuloy pa rin na umiiral ang accumulated water vapor dyan. Tuloy-tuloy po yung accumulated water vapor dyan. Dahil nga po sa combination na rin ng easterlies at inaasahan natin lalo na sa hapon ay magbabadya pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan niya. Nakitang-kita naman po sa ating satellite imagery. Yan, yung ating Doppler radar mula sa feed ni Pag-asa ay kitang-kita maging ang Bicol Region ngayon. Yan, ang bahagi ng Legazpi, Sorsogon, Catanduanes, yan, inaabutan ng mga kalat-kalat pa rin na pag-ulan. Mostly scattered, moderate and some heavy rain showers po. So magdala po at ingat na lamang kung sakaling bigla ang malakasan ng buhos ng ulan na may potentially magkaroon ng flash floods just in case. Pero at least magdala na lamang ng pananggalang para hindi kayo mabasa pero medyo maganda yan para magiging kontrolado po ang matinding heat index sa ngayon na mararamdaman. At dahil dyan nakataas ang thunderstorm watch ngayon sa NCR, so mula yan sa buong Greater Manila kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite within 12 hours ang forecast niyan. At sa Northern Luzon naman, ang Cagayan area o Cagayan Valley kasama ng Ilocos Norte ay potentially din na nakataas na maaaring magkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat lalo na nitong mamayang hapon. Ganun po magiging running yan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy tayo, haze at mostly cloudy pong umiiral dito sa amin sa Caloocan. Medyo kalmado naman ang paligid, walang masyadong hangin. So, expected lang natin maghapon na magiging overcast at gloomy pa rin tayo. So, medyo kontrolado po ang magiging tinding init natin sa ngayon. Pero yung humid na pakiramdam ay mararamdaman pa rin natin ha mga folks. Maglalaro na lamang yung taas ng ating outside air temperature para magkaroon ng mas mataas na concentrated hot humid na panahon. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 4:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26 degrees Celsius. Sarado po yan. Kahapon, pinakamataas na namin ang 31.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:07 PM. Meaning ay aming heat index mababa lamang, pero pasok sa danger level at 41.2 degrees Celsius ang naging init pandama namin since kahapon. Yan, nasa 41.2 to be exact.
So, medyo kontonado yung naging heat index namin kahapon. Pero, medyo mataas pa rin ang hot humid namin yan. At kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, ang Lawag, Ilocos Norte, ang pinakamataas na itala sa kanila na 35.8 degrees Celsius at sa lowest temperature sa Baguio ay naglalaro o stationary almost sa 17.2 degrees Celsius na lowest temperature. Pagdating naman sa Inulan, nakaranas ang Gian, Eastern Samar, ay nakaranas sila ng matinding pagbuhos ng ulan na umabot ng 197 mm na total rainfall. Well, hindi po tayo nagkamali ng pag-ulat niyan. Ang asahan natin na silangan pahagipan din naman sa makakaranas ng mga ganyang pag-ulan pa rin. Dahil na-explain na natin many times kung bakit. At kung itatabi naman natin ang ating dew point, kung bakit nagbabago yung taas ng humidity dahil nagbabago ito, bumababa ito from 25 to 24 pero mataas pa rin. In last hour 17.9. So naglalaro sa 24 and 17 degrees Celsius yung ating hot dew point. So yung changing ng ating hot humid mataas, masyadong mataas po. Biglang bumabagsak, biglang tumataas. So ibig sabihin lamang yan, medyo nakokontrolado po dahil sa yung sitwasyon natin dito sa Luzon dahil umiiral po yung surface trap sa silangang bahagi ng bansa. Dahil nagkakaroon ng matinding water vapor and then tumatawid dito sa kalupaan ng Luzon na nasasama ang Metro Manila. So yung laro-laro ng dew point nito biglang taas, biglang baba. So ganun ang nagiging sitwasyon po niyan. Naipaliwanag ko na anong epekto ng dew point natin sa pagtakbo ng ating alinsangan. Southside humidity, 76%. So, medyo katamtaman tayo. 1% lamang ibinaba nito since last hour. Medyo mataas ang atmospheric pressure natin na nasa 1,012 hectopascals and steady ito since last hour. At kasalukuyang maximum high tide po tayo ngayon. Ayan. So, mga bandang 4:51 PM pa po ito, maglo-low tide. At kung titingnan natin kung maabot ng mahigit sa 1 meter ang taas ng sea level, well, kung titingnan po natin dito ay halos pinakamataas na ang 0.6 meter o halos wala pa sa 1 meter ang pinakamataas na sea level natin ngayon. So, medyo tama lamang ang taas niya. Kasi yung susunod na high tide, mga mamayang 11:30 pa. Pero wala pang 1 meter din ang aabutin nito. So, medyo naglalaro lamang sa tama lamang ang pinakamataas na sea level natin hanggang mamayang gabi. Ibig sabihin yan, hindi ganon katinding lalim yung ating sea level mamaya hanggang bago maghating gabi mamaya. So wala tayong masyadong problema dyan mga folks. At sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at nasang lulubog ito mamayang 6:08 PM. Natiling 1% pa lamang yung illuminated ng buwan, so hindi muna natin i-report. Siguro bukas na dahil halos hindi pa natin makita yan. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong linggo. Hanggang bukas na po yan ang Lunes na huling araw na yan ng March. So ngayong araw ay partly cloudy po tayo nitong maghapon, nitong umaga, at pagdating naman daw ng hapon or ngayong umaga merong early morning rain daw. Well, tingnan po natin bago magtanghali kung papasok yan. Ang chance niyan ay 100%. So, kung hindi man yan ngayong early morning, maaring nitong mamayang hapon lalo na. Kagaya kahapon, malamang mga light drizzle rains na naman ito. Well, tingnan po natin kung magdedepende yan sa water vapor na nanggagaling dyan sa may bandang Quezon Province, papunta dito sa may bandang Rizal at Metro Manila. So, isolated lamang ang magiging pag-ulan nito kung sakali. Bukas sa Lunes, partly cloudy ang ating maghapon. Chance ng pag-ulan, mababa, 7 to 10% lamang. May mga ilang, dito medyo maaraw tayo nito bukas ng Lunes. Ngayon, medyo makulimlim tayo at overcast din. Highest and lowest temperature expected maglalaro 32 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung makapal na ito na may pahabol pa na ilang northeasterlies o yung northeasterly surface wind flow na umiiral dito sa bahagi ng Taiwan, yung pagitan ng yung pinaka-boundary ng shear line niya na mamagitan dyan. So yung area dito sa may bandang Batanes Group of Island ay mas malamig, medyo malamig ang mararamdaman nila dyan, pero expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero kung mapapansin natin, ang parte ng Luzon ay
ay magiging katamtaman pa rin at medyo clear skies pa rin tayo dyan. Yan. So mas maaraw sa inyo dyan, lalo na sa buong bahagi ng Ilocos Region, pababa na yan ng Ilocos Sur, La Union, hanggang Pangasinan area. Sa bahagi ng Caraga area ay katamtaman din talaga ng panahon. O Cagayan Valley, Cagayan Valley ay magiging maulap din ang paligid ninyo, moderate ang inyong panahon. So mas maaraw pa rin sa inyo dyan, kabilang na ang buong Tugigaraw, Ilagan, Isabela, hanggang dyan na yan sa bandang Quirino. So medyo mas maulap na pagdating dito sa may bandang Kasiguran, Aurora, pababa na yan ng Baler. Yan, nabanggit na natin kanina yan, ang buong bahagi ng Quezon Province. Hanggang Bicol Region ay mas mataas ang pagiging gloomy na paligid ninyo dyan. So mas mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa area na yan, kabilang na ang buong bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi ng Bicol Region. Scattered rain showers po ito na may mga moderate and some heavy rain showers. Kung titingnan natin, maliit lamang na cluster ng mga heavy rain showers ang umiira sa ilang bahagi ng Camarines Norte. May ilang heavy rains lang din ang iiral sa may bandang Bicol Region, especially dyan sa bahagi ng Iriga, Legazpi, Sorsogon at ilang bahagi ng Catanduanes. So ingat na lamang sa flash floods, lalo na sa mga taga Bicol na kasalukuyan nakakaranas ng heavy rain showers sa ilang bahagi ng Legazpi, Iriga at Sorsogon. Mula naman sa bahagi ng Central Luzon pababa, mula dyan sa bandang Ifugao, pababa ng Nueva Vizcaya at hanggang Tarlac ay magiging katamtaman din. Partly to sa Mosikaw din ng iiral, may pagka-overcast. So medyo dito, medyo masikat ang araw din nyo sa inyo dyan. At kung titingnan natin ay mula sa bandang San Jose, sakop ng Nueva Ecija, Tarlac, Angeles, Pampanga, ganon din sa may bandang Kanluran ng Zambales, medyo overcast din tayo dyan, mga ilang part dito sa Mosikaw di. Pero nagmo-moderate naman ang panahon, so mga isolated rain showers lang din katulad sa Metro Manila ang maaring maranasan natin. So kasama na ang buong NCR, ilang bahagi ng Calabarzon area, magiging gloomy rin tayo, katamtaman. So medyo kontrolado po ang tinding sikat ng araw at yung humid. So dahil medyo kontrolado po, expected natin na maaring ulanin tayo ng mga ilang light drizzle rains to sa moderate, depende sa galaw ng water vapor dito sa may bandang silangang bahagi, lalo na sa may bandang Polillo Island, nakikilos pa Kanluran, depende yan sa galaw niyan, hanggang dito sa bahagi ng Southern Luzon area. Bagamat mas katamtaman at mas maaraw sa bahagi ng Calabarzon area, kabilang na ilang bahagi ng Southern Luzon, pero asahan ang mga localized thunderstorms na mas mataas naman ang forecast sa inyo dyan, naglalaro to 60 to 70% chance na mga localized thunderstorms. Ganon din sa ilang bahagi ng Mimaropa, lalo na sa may bandang Mindoro area, bagamat mataas sa magiging temperatura nyo dyan, dahil medyo katamtaman at moderate to some fairly weather naman ang iiral, lalo na ng mga taga-Occidental Mindoro. At sa may bandang Oriental Mindoro rin katamtaman ang lagay, pero expected ang mga isolated rain showers, lalo na po sa hapon. So medyo ready pa rin sa mga pananggalang sa ulan. Heavy rain potential naman ang patuloy na umiiral sa bahagi nga po ng Palawan area, especially dito sa may bandang El Nido nga po, pababa ng Taytay, San Vicente, lalo na dyan sa may bandang San Vicente, na nakakaranas ng heavy rain showers ngayon dyan hanggang Rojas, at nakakaranas din ng mga ilang moderate and some heavy rain showers ang Puerto Princesa area. Bagamat nagiging katamtaman, lalo na dito sa may bandang Quezon pababa ng Soflono, Espanola hanggang Brooks Point at Batarasa, ay asahan din ng mga ilang part dito sa Mosricao ding iiral. Isolated lang din ang mga pag-ulan ang maaring umiral sa dulo na po ng bandang Batarasa hanggang Balabac. So medyo nakatawid na rin yung low pressure area, dahil kung titingnan ninyo yung pinakasentro niyan, ayan na po yung sentro niya, nasa halos South China Sea na siya, na kumikilos pa Kanluran. At nakikitaan natin na magme-maintain lamang yan as a pest trap, yung Invest 97W niyan, at napakaliit na posibilidad na maging isang aktibong bagyo ito. Since medyo shutdown pa yung ating ginagamit na early warning system for tropical cyclone forecast prediction, meron tayong alternative na ginagamit so para ma-monitor kung sakaling magkaroon ng mataas na probability development itong low pressure area na ito o invest. At sa bahagi naman ng Southern Luzon mula sa may bandang Romblon, Masbate and the rest ng Visayas area, medyo overcast din tayo pero mas katamtaman at ma-humid ang panahon ninyo dyan, kasama na ang buong Panay Island sa kanluran ng Visayas, Negros Region
Sa sentro naman, bahagi ng Cebu at Bohol ay magiging katamtaman. Partly tumusikaw din na iiral. So may mga inaasahan din na mga kalat-kalat na pag-ulan. Isolated lang naman ito na mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat, especially sa hapon yan o sa gabi. Ganon din sa bahagi ng silangan ng Visayas area, magiging overcast din, mauulap din ang inyong himpaporin dyan na makakaranas din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may minsang heavy rain showers lalo na sa hapon po o sa gabi. Lalo na dyan sa may bandang Lawang Northern Samar, ilang bahagi ng eastern portions, mula dyan sa bahagi ng Oras pababa ng Dolores, Borongan, hanggang Gian, Eastern Samar na yan. Expected po mga isolated rain showers dyan. Biglang bumubuhos ng malakas na ulan and then titigil din kaagad itong mga folks. Sa ngayon wala tayong nakikita na heavy rain potential sa buong bahagi ng Eastern Visayas area. Anytime yan itong maghapon. So kung titingnan natin yung water vapor potentially nito, gamit ang Himawari 8. Yan, kung titingnan po natin ay halos hindi mataas ang water vapor accumulated so far sa may bandang Eastern Visayas area. So medyo kontrolado pa po yung mga kaulapan dito na may mga ilan lamang na mga light to moderate showers ang maaring magpaulan dyan sa inyo. So by natural color ay halos mababa lamang ang concentration ng kaulapan. So mga ilan lamang na mga areas na magkakaroon kayo ng mga ilang light to moderate showers and the rest ng Visayas area. So at least maliwanag po yun mga folks ha. At mula naman sa pinaka-BOE, kung yung kapal ng kaulapan ay marami, kung titingnan natin dito, halos manipis lamang. Mga moderate katamtaman lamang ang mga kaulapan ang nakikita natin dito. So yung typically na mga uulanin ay typically hindi naman tumatagal ng mahigit sa 30-hour period na mga pag-ulan. Mula naman sa bahagi ng Mindanao, ang bahagi ng Surigao Region, lalo na sa Surigao del Norte at Surigao del Sur, ilang bahagi ng Caraga area, bagamat katamtaman ang lagay ng panahon, isolated lang din ng mga pag-ulan na may ilang pagkulog at pagkidlat, lalo na dyan sa may bandang Dinagat Island ha. So sa mga turista natin dyan, asahan na medyo mas maulap sa inyo dyan at maulan, pero mga ilang light o moderate showers lamang ang iiral, especially dyan sa bahagi nga po ng Siargao area. Pero the rest ng Caraga area ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon, mas maaraw kayo dyan at mas humid, and the rest ng silangan ng Mindanao area. Kasama na ang bahagi ng Davao Region, magiging partly to sa mostly cloudy lamang tayo dyan. So mga isolated rain showers lamang na may pagkulog at pagkidlat ang iiral sa halos buong Mindanao area. Kabilang na ang buong Davao Region, Sorsogon. So hindi natin masyado isa-isahin yan. Madalas humid at medyo maaraw kayo dyan o mas maaraw. So wag masyado magbibilat. Maya-maya lamang nagiging maulap o medyo nagiging gloomy ang paligid ninyo, lalo na mamayang hapon po kapag medyo bumababa ang temperatura. Na sa ngayon ay medyo mas maaraw kayo dyan. Kabilang na ang buong bahagi ng Agusan del Sur hanggang Agusan del Norte niyan. Kasama na ang sentral ng Mindanao, Bula, Bukidnon, pataas na ng Cagayan de Oro. Katamtaman din at mostly moderate and fairly weather sa halos buong Zamboanga Peninsula, maliban na lamang sa dulo ng Zamboanga City at isla ng Basilan na tulo-sulo na nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, light to moderate and some heavy rain showers pong iiral dyan sa Zamboanga City at Basilan at Hulusulo. So medyo magdala po ng pananggalang. The expected po na makakaranas kayo ng mga clusterized heavy rain showers dyan sa paligid na yan. Kung napapansin niyo na masyadong malakas ang buhos ng ulan na tumatagal, expected po ang mga floods kung sakaling ganun ang mararanasan ninyo. Pero expected na within 1 hour, medyo titigil-tigil po yan. Then maya-maya, medyo magmo-moderate ang heavy rain. So medyo overcast din maging ang mga pag-ulan ninyo dyan sa area na yan. So halos buong bansa, medyo moderate pa rin ang lagay ng panahon natin, katamtaman, at mangilan-ngilan lamang na makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng bansa. So kamusta naman natin, i-report natin kahapon ito. After 96W, meron tayong bagong invest na low pressure na si 97W. Bagamat mababa o napakalit din ang tsansa nito na magiging isang agresibong low pressure area, pero dahil nagkaroon kasi siya ng medyo hilaw na upward low, medyo hilaw yung pagiging upward low niya. So upper lamang ito at madidissolve din siya within 24 to 48 hour period or hanggang sa umexit ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nasa loob pa ito ng PAR, ayan, na kumikilos pa kanluran nga po. At kung mapapansin natin dito yung kaulapan na nagbi-build up dito, lalo na sa may bandang Palawan na nagbubunsod nga po ng kalat-kalat na pag-ulan.
dito sa may bahagi nga po ng El Nido. Yan. Sa satellite mode natin para mas kita. Ayan, kitang-kita po. Ang patuloy pa rin na nakakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng San Vicente, Dumaran, Rojas at El Nido. Ganon din ang nararanasan ng mga taga Puerto Princesa kasi yung outer remnant of trough circulation, yung wide circulation nito ng low pressure area o invest na si 97W ay nag-accumulate pa rin sa may bandang kanluran ng Palawan. So habang kumikilos ito pa kanluran Palario ay kitang-kita naman ay hindi pa ito nakikitaan ng mataas na upward low convection. So probably ay madidissolve at aalisin na lang din yan ng aking tropical cyclone sector within 48-hour period. So under observation na lamang siya within 24-hour pa kung magkakaroon pa ng changes sa kanyang forecast. Pero halos wala, remnant lang ang pinapakita dito na nagkakaroon ng medium surface trough dahil nataon po kasi na nagkaroon tayo ng frontal o cold front o dito sa may bandang hilaga ng Luzon. So medyo samasalubong ito, so medyo nagpapanori sa kanya para tumaas yung kanyang water vapor na magbubunsod ng malakasang ulan. Buti na lamang sa may bandang South China Sea na ito at nagbubunsod po ng malawakang ulan sa paligid na yan. Yan, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo nagkakaroon naman ilang trough conditions sa ilang bahagi ng kanluran ng Luzon nga medyo nagkakaroon tayo ng overcasting gloomy sa paligid, kabilang na ang Calabarzon area, Mindoro at Metro Manila area. So until na makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility, medyo titila din yan dahil pupush in din ito ng dito yung maalinsangang hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko natin. Ay kung mapapansin ninyo, yung bumabalandara dito, tumataas yung accumulated water vapor na nagbubunsod po ng kalat-kalat na pag-ulan dito sa may bandang silangan ng bahagi ng ating bansa. Yan, kitang-kita naman ninyo sa pinaka-satellite imagery. Mataas yung accumulated ng water vapor dito. So, bumubuhos po yung mga kalat-kalat na pag-ulan dyan. Hindi kagaya sa may bandang kaluran na medyo mas drier pa. Natataon lang na nagiging gloomy dahil sa epekto ng outer band nitong si 97W. Yon, habang lumalayo yan palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So kung titingnan natin sa pinaka-floater, which is inayos na natin dahil nagbago yung pinaka-source data ng floater satellite image. Ngayon naayos na natin at makikita natin dito merong parting low level convection pa siya pero masyadong hilaw ito at hindi nagkaroon ng mataas na strength dahil medyo malamig ang temperatura ng dagat dyan. So maring hindi rin talaga magtatagal dyan at madidissolve din anytime once na bumalandra ito sa may bandang Vietnam kapag nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So ganun din. Maging yung pinaka water vapor niya kung sisilipin natin, ayan ay halos kakaunti lamang yung pinaka accumulated water vapor niya lalo na dito sa may bandang kanluran ng Palawan. Hindi masyado sufficient dahil mapapansin nga po natin ay dito sa bandang itaas medyo mataas ang atmospheric pressure kasabay na rin ng northeasterly surface wind flow na medyo bumabalandra na dito sa may bandang outer rain band niya. So medyo nadidiscarded yung kanyang development, hindi masyado nagiging pulido. Kaya nagiging disorganized yung kanyang trough at magre-resulta yan ng paghina ng kanyang convection na mauuwi lang din sa pag-maintain niya bilang surface trough na habang kumikilos ito palabas ng ating PAR. So mga pag-ulan lamang ang mararanasan niyan anytime hanggang sa ito'y tuluyang alisin ng ating tropical cyclone sector. At wala naman sa ating tropical cyclone forecast assessment. Kung sisilipin natin, medyo nag-update tayo ng ating West Pacific Basin dahil nag-announce po ang NOAA na temporary disabled muna ang kanilang services for tropical cyclone forecast prediction earlier under experimental. So since medyo shutdown ay gumamit muna tayo ng ilang alternative ni NOAA na temporary server nila. So iba yung itsura dito pero dito ay makikita na natin mas latest na po yung pinaka data except lamang doon sa pinaka catch file hindi pa updated. Makikita po natin na hindi pa ganun ka pulido yung pinaka image pero at least malinaw po na hindi tayo wala tayong nakikita na anumang probability o anomaly sa ating West Pacific Basin. Maging kay 97W hindi masyado mataas ang kanyang anomaly. Except sa may bandang Southern Hemisphere na mayroong tropical cyclone dito. Pero makikita natin dito halos wala tayong nakikita na anumang wave o wave colors ng anumang anomaly.
So, malinaw lamang dito ay napakababa ng probability of any tropical cyclone forecast prediction o any tropical cyclone development sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At kitang-kita naman sa ating wind speed and direction gamit ang ating global spectral model, halos hindi kapansin-pansin o hindi halata itong C97W. Parang wala lang. So, surface trap lamang ang ipinapakita dito at walang nakikita na forecast na magiging further active tropical cyclone o any tropical wave itong C97W. So patuloy lamang ang easterlies habang umiiral ang northeasterly surface wind flow hanggang sa unang araw na yan o ulang linggo ng April. Yan, medyo umiiral pa rin yung northeasterly surface wind flow sa Hilaga. So masyadong extended na yung daloy ng northeasterlies which is very challenging at medyo nakakataka na yung changes ng ating klima dahil hot dry season na tayo pero meron pa ring northeasterly wind flow na umiiral dito. So nagkakaroon na lamang ng Mayo front dahil pa rin sa bugso pa rin ng jet stream ng high pressure area diyan sa may bandang Japan o bandang Korea tumatawid habang kumikilos pa kanluran. Mapapansin natin ang bugso nito ay nagdudulot po ng surface wind flow dito sa may bandang Extreme Northern Luzon na nagbumunsod ng maulap na himpapaw rin. So kitang-kita naman. Pero walang significant of tropical cyclone development lalo na dito sa silangang bahagi pa rin ng ating bansa. Maging ang mean sea level pressure, mababa lamang. So wala tayong magiging komento sa anumang tropical wave o tropical cyclone development forecast. At sa ating mga computer models naman, mapapansin natin, tropical wave lamang ang umiiral lalo na sa katimugang bahagi ng Davao Region o Mindanao na magdadala lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Ganon din sa SMWF, tropical wave lang din ang iiral. Yan, so madalas dito sa katimugang bahagi ng bansa na magdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Yan, kitang-kita naman po yung tropical wave lamang dito. Wala masyado. Ganon din kay NAPGEM ay magiging maulap din at mga tropical wave na nangiiral dito sa katimugan ng bansa. So hanggang sa unang linggo nga po ng April ay asahan natin wala tayong ina-expect na anumang pamumuo ng anumang tropical cyclone o any active tropical wave. Yung mga tropical wave lamang sa katimugan ng Mindanao ay bunsod lamang yan ng water vapor o yung alanganing ITZZ dito sa Southern Hemisphere na umaabot sa may bandang equator line. Kaya nagkakaroon tayo ng ilang tropical wave dito sa may bandang katimugan ng Mindanao. Yun lamang at magdadala lamang ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero yung any form of tropical cyclone, napakalabo po hanggang sa unang linggo nga po yan ng April. So yun lamang ang pinakamalinaw natin yan mga folks. Kung bagbase naman natin ang mean winds o mean wind shear nito, para sa possible potentially development of tropical cyclone ay napakaliit lamang ng kanyang favorable shear dito sa may bandang silangan. Mataas lamang sa may bandang southeastern ng Mindanao pero wala tayong nakikita na upward low convectivity. Maging yung kanyang convergence, mababa rin. Yan. Bagamat 17 to 18 kilometers per hour dito pero mababa yung convectivity niya. So yung kontrahangin, divergence, ganun din, napakahilaw din. So, yung vorticity niya ay mababa lamang din. So, wala tayong expected talaga na anumang tropical cyclone na mabubuo hanggang sa pumasok ang unang linggo nga po ng April 2025 na. Samantala sa Ulat Lindol, kung makikita natin, wala tayong masyadong namamataan na anumang malakas-lakas na mga pagyanig mula nung lumindol sa Myanmar nung isang araw. So far ay wala tayong nadedetect dito sa aking seismometer. So, diretso agad tayo sa ating local seismic activity. Mula sa data feed ni PBOX, mula kaninang madaling araw, ay so far wala tayong namamataan na anumang magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na kaagad ng mga minor to moderate earthquakes. Yan, at least mga around magnitude 2, magnitude 3, ganyan. Pero wala pa naman so far na magnitude 4 mula kaninang 12 a.m. So wala po. At sa International Seismic Network naman, ay patuloy pa rin na may mga ilang malakas-lakas na pagyanig lalo na sa may bandang Sumatra, Indonesia at Japan area. Pero sa Myanmar ay kung titingnan natin yung pagyayanig, mga aftershocks ito tuloy-tuloy pa rin sa may bandang Myanmar. Ayan, may 10 km pa rin na 4.2. So medyo may mga pagyanig pa rin dyan sa may bandang Myanmar. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa bahagi ng Myanmar. Nakakalungkot at ayon daw sa lumalabas na balita, itong latest na balita,
ay halos mahigit 1,000 na raw ang nasawi. Well, correct me if I'm wrong. Sa huling naitala ko lang, more than 100 ang unang napabalita. Ang medyo official sa akin na may mga nasawi na nga po sa may bandang Thailand or Myanmar. Magkasama na daw yun. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin dahil napaka-aggressive po na ating fault line dyan sa paligid na yan ng Myanmar hanggang Thailand. At naipaliwanag na natin kung paano nag-distribute yung energy nito. Lalo na dito sa may bandang yung Saging Fault na yan. Yung Saging Fault na yan ang nagpahamak yung dalawang fault line na yan. Yung parehong dextal ng fault line na yan. So, yung galaw kasi niyan, pagpapaslide. So, medyo nag-slide pababa yung itong sa Saging Fault. Nag-slide yan pababa. So, nung gumawa yan, nag-transfer yung malakas na energy nito sa Saging Fault hanggang umabot dito sa may bandang Thailand nga po. Especially dito. Umabot. So, gumalaw din yan. Na-push yung mga lupa rito pa northward. Yung iba pa northeastward. And then nakanti din yung ilang dextral fault line. Medyo nakanti siya. So nagkakanti-kanti yung mga rake at deep slip na ito ng mga fault line. So nagkaroon ng karambola talaga nung yumanig ng magnitude 7.7 dyan sa Myanmar. So after niyan, nagkaroon talaga ng karambola at ang dami talaga na damage ng mga structure at nag-collapse na building. Kapag kaganyan kasi na slit type at mga dalawang salubungan na fault line, kapag kagumalaw talaga yan ng malakas, karambola talaga nangyayari mga folks. So, kung mapapapansin niyo kung i-research ngayon sa ibang mga geologists, yung mga ipinapaliwanag nila ay naipaliwanag ko na yan in simplest ways nung isang araw kung paano ito nag-transmit. Mga complicated na lamang yung explanation ng iba. Pero in general ay para mas maintindihan ng mga kababayan natin, nagkaroon ng karambola sa mga plates na ito, itong mga fault line na ito. Nag-umpugan sila, nagkarambola. So dahil diyan, ang lakas talaga ng energy na na-distribute niya. Na resulta ng marami po talagang nasawi. So nakakalungkot po. Marami na raw na mga iba't ibang bansa ang tumulong, nagpuntahan na raw po diyan para sa mga gumuho at may mga na-trap daw sa ibang mga gumuhong mga structure. So nakakalungkot po talaga. Hopefully maka-recover ang Myanmar at Thailand sa grabing damage na nagawa ng earthquake na ito noong isang araw. Anyway, sa total naman na earthquakes natin sa bansa, since wala naman tayong naitala na mas malalakas na pagyanig sa Pilipinas so far, hanggang sa kasalukuyang nire-report ko ito, for the month of March 2024. Ayan, kung titingnan natin ay nasa 943 total earthquakes na po tayo. So mukhang hahabol pa hanggang 1,000 o mahigit 1,000 ang total earthquakes natin. 902 dito is magnitude 2.0, 38 sa magnitude 4.0 at nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 pataas. So mas konti siya, hindi kagaya last month. Kasi dinidegrade nga po ni PBOX yung mga ilang magnitude 5 sana na supposed to be na mag-earthquake count. Pero dinidegrade nila below 5.0 ang pagyanig. So yun lamang. So nasa 943 total earthquakes na po tayo mga folks at mas marami pa rin sa area ng Mindanao na mahigit sa 637 total earthquakes. Hindi kagaya sa may bandang Luzon, nasa around 305 o mahigit 305 earthquakes lamang ang total earthquakes. Bagamat ko konti, medyo alisto po tayo dahil again, the more na mas tahimik yan, ay the more na mas mataas ang potential na mag-regenerate yan ng malakas na pagyanig kung magkaroon tayo ng malakas na lindol sa bahagi ng Luzon. Lalo na sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon na kung saan mas aktibo po ang ating Malinat Range. So yun lamang po mga po. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Linggo, March 30, 2025.
na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, March 30, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye nyo gusto malaman na hindi natin isama ngayong maga sa ating report. Well, asahan lamang natin na medyo overcasting gloomy tayo. So, expected ang mga light drizzle rains dito sa Metro Manila. Kagaya lang din nung isang araw at kahapon na umabot ng 1.8 millimeters ang total rainfall lamang sa Caloocan. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa aking reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.